Sistematikong pananaliksik. Una, sa pagpili na paksa. Sa pagpili na paksa, isusulat ang unang dapat mong isaalang-alang kung ito ba ay kawili-wili o naayon sa inyong interes. Halimbawa, mga aksyong isinasagawa sa pamahalaan ng panahon ng pandemya. Paglinta na paksa. Mahalagang bigyan ng okasyon ang paksa, piliin upang hindi ito masyadong maging masaklaw at matapos ng tamang panahon. Halimbawa, mga aksyon na sinasagawa ng panahon na parehong panahon ng pandemya. Pangatlo, paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Ang bibliografiya ay talaan ng iba't ibang sanggunian katulad ng aklat, artikulo, report, periodiko at magasin, at iba pang nalatang material maging sa internet. Pang-apat, ang pagbuo ng pansamantalang balangkas. Ang pagbabalangkas ay isinasagawa upang maiayos ang mga ideyang nakalap mula sa inersyal sa panahon ng mga datos. Pang-lima, paghahanda ng iniwastong balangkas o final outline. Dito na susuriing mabuti ang inihandang tintatibong balangkas upang matiyak ang mga bagay na kailangan baguhin o ayusin. Pang-anim, pagsulat ng borador o rough draft. Mula sa iniwasong balangkas at mga card na tala, ay maaari ka nang magsimulang magsulat ng iyong borador. Pang-pito, pagre-revisa. Makakatulong ang muling pagbasa sa sinulat para mamataan ang mga kamalyang nagawa na kailangang maiwasto. Pang-walo, pagsulat ng pinal o manuskrito. Manuskrito ang tawag sa pinal na sipi ng isang sistematikong pananaliksik.